Bakit ganon? Si Attorney Rolex Suplico, dating kongresista, makakasama natin ngayon. Attorney, maayong hapon. Mayong hapon. Good afternoon po sa lahat na nanonood dito sa DZAR. Oo, nakita nila, nakita nila sa likod mo, si Pipa, baby pa dyan. Ay, hindi, si Bea yan. Si Bea pala, si Bea. Oo, malaki na, dalaga na ata si Bea ngayon Ay, ito naman, 5 years old 5 siya. years old pa pala. Ang tagal na pala natin. So, bago lang sa ating talakayan, attorney, meron ka bang hinandang kanta? Sa susunod siguro may handa kang kanta. Alam mo, kaya ko ha. Kaya mo! Uy! Kaya ko ha, oh. Kasi, alam mo, nababasa ko. Kasi, di ba, laging nagba-viral yung videos mo. Nababasa ko yung lagi nilang sinasabi, yung manok daw ni San Pedro. Ang manok ni San Pedro. Makialam. Di ba? Yun lagi yung ano nila. Pero dito tayo. Seryoso Okay. yung pag-uusapan natin na attorney. Kapwa nag-claim. O una, itong meron ng Senate, itong si Cayetano, no, nung ano pa lang, nagkaroon ng balasahan diyan po sa Senado na meron na silang schedule na, 'di ba? Sa kanilang magiging hearing, no? And so on and so forth para po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And last week last week ba 'yun? Basta nagkaroon po ng reorganisasyon na naman at nagki-claim na si Acting Senate President Win Gatchalian, siya daw yung lehitimo. Aba, meron pala itong lehitimo, legitimate at illegitimate. Sino ang tunay at sino ang bastardo? Dito sa kasi may hindi pwedeng sila lahat ay legitimate. Attorney, ano po ang paliwanag dito? Naku po. Ay, di pwede. Di pwede. Merong Ayan, attorney, ulitin lang natin kasi nawala na naman yung internet. Okay, umpisahan mo, attorney. Okay. Una muna itong 1987 Constitution, ha, Admar, ha. The Senate shall elect its president by a majority of all the members. Okay, klaro yan, ha. Each house shall choose such officers as it may deem necessary. Sa nakikita yan? Nakikita po yan sa 1987 Constitution. Klaro yan, ha. Okay. Pangalawa, okay. Pupunta tayo sa rules ng Senate. Rules ng Senate, ha. Nakalagay dyan, ito. The Senate shall elect in the manner hereinafter provided. Importante yan, ha? Hereinafter provided. A president pro tempore, a secretary, and a sergeant at arms. Yan. Saan galing yan? Rules of the Senate. Ano pag sinasabi ng rules of the Senate? Ito, ha? The officers of the Senate shall be elected by the majority of all its members. Pareho ng Constitution ang nakalagay, ha? Okay. Ngayon, ito, ha? Punta na natin yung kaso ni Abilino versus Cuenco. Ang sabi ng Abilino versus Cuenco, 12 lang ang absolute majority. Okay? Yan ang constitutional majority. Bakit? Kasi less 1. So 24 minus 1. Bakit nagkaroon ng 24 minus 1? Simple lang ang sagot natin dyan. Kasi po, si Senador Tomas Confisor, taga Iloilo to, nasa Amerika eh. So, 24 minus 1, 23. Therefore, ang quorum, 12 lang. Doon sa kaso ni Abilino versus Cuenco, kailan nangyari? 1949. Okay. Opo. Ngayon, bakit gano'n? RP, Republic of the Philippines, US. Attorney. Confessor ay sa Amerika. Nasa hospital siya. Opo. Okay? So ito yung boundary ng Pilipinas. Ayan, boundary ng Pilipinas. Yung Senate warrant na maaring i-issue para i-compel sila mag-attend ng session, hindi po obra pag lumampas ka sa territorial jurisdiction ng Republika ng Pilipinas. Halimbawa, pupunta ka ng Amerika, hulihin mo si confessor, dalhin mo sa Manila para mag-attend ng session ng Senado, hindi po pwede yon. Okay, now, ito. Anong next na event na nangyari? Ito po. Ang next na event na nangyari ay May 11, 2026. Anong nangyari po dyan? Si Alan Peter Cayetano ay na-elect, nahalal bilang Senate. Anong boto? 13-9-2. Bakit ba ito? Nag-abstain po yung dalawa eh. Si Senador Ejercito at saka si Senador Subire. So ang quorum 13 kasi
24 senators. Lahat sila ay sa loob ng Pilipinas. Okay, ito na ngayon. Ang next event dyan ay ang May 18. Admar, May 18 ha. Anong importante sa May 18? Yung dalawa. Ito, si Ejercito at saka si Subire, lumipat po ng minority. So 9 plus 2 is 11. So 13. Next event, ano nangyari? June 3. June 3, 2026. Ano nangyari ng June 3, 2026? Ito pa. Ito. Si Escudero po ay lumipat sa minorya. Ito po, nilagyan ko na ng minorya. -1 ito, +1 dito. So 12, tabla petsa ay June 3, 2026. Yan. Okay. So June 3, 2026, nahalal din po. Ito mga kasamahan ni Senate President Pro Tempore, Gatchalian. Ang importante dyan, nakikita nyo, si Erwin Tolpo ay nahalal, chairman ng Blue Ribbon Committee. Remember, nung panahon ni Alan Cayetano na elect, ay kasama niya, no? Si Pia Cayetano nahalal bilang Blue Ribbon Committee chairperson. Kailan yon? May 11, 2026. Ito pa ay June 3, 2026. Ayan. Anong sinasabi ng ating batas, ating mga rules ng Senate? Ito po ha, ang election ni Alan Cayetano, 13 votes siya. Ito po ang balido. Kasi ang bilang natin, 24. Bakit? Walang senador sa labas ng Republika ng Pilipinas. Therefore, 13 ang quorum. So may quorum ba si Alan Cayetano nung nahalal siya? Opo. Paano si Pia Cayetano nung nahalal siya na chairman ng Blue Ribbon Committee? May quorum din po. So ano naman nangyari dito sa kay Gatchalian nung nahalal siya bilang speaker pro tempore ng Senado? 12 lang eh. Kapos po. Ang quorum natin ay 13. 24 ang senador eh. So 50% plus 1 is 13. Hindi po siya nakakuha ng 13 na mayorya. Okay. So, tanong, sinong eleksyon ang balido? Ito po. Ito. Cayetano elected on May 11. Gatchalian elected on June 3. 13 votes kay Cayetano nung pinili siya. Si Gatchalian nung pinili ng Senate President Pro Tempore, 12 votes lang. Alin ang balido? Ang balido po ang eleksyon ni Cayetano. Yung eleksyon ni Gatchalian as President Pro Tempore, invalido po. Kasi 12 lang kinapos sila. Therefore, ito po, therefore, valid na eleksyon ang kay Cayetano. Invalid na eleksyon ang kay Gatchalian. Sinong bastardo? Bastardo itong grupo ni Gatchalian. Okay? So, klaro na, Admar? Opo, balikan ko lang, attorney, no, bago ka umusan. Okay. Ang pagkakakulong ba o ng isang senador o yung pagtatago ng isa pang senador ay pareho o katumbas or hindi pareho doon sa senador na nasa ibang bansa? Sagutin kita, Admar, ha? Sagutin kita. Naalala mo yung mga sina Kerwin Espinosa et al? Nakulong na nga sa Muntinlupa eh. Nag-appear pa sa pumunta ng House, pumunta rin ng Senado eh. Madriaga, idagdag mo pa. Si Ramil Madriaga, nakakulong nga eh. Pinatawag sa Senado eh. Therefore, hindi hadlang ha. So, ulitin natin ang prinsipyo ha. Ito, ano yung prinsipyo ng Abilino versus Cuenco? Isang senador sa ospital dito sa Republika ng Pilipinas. Isang senador po nasa Estados Unidos. Si Confessor. Ang sabi ng ruling doon sa Abilino versus Cuenco, kung sa labas ka ng Pilipinas, hindi uubra yung mandamento de arresto na maaring issue ng Senado para mag-order sa Sergeant at Arms na pilitin ka mag-attend ng session dito sa Maynila. Amerika yun eh. Baka huhulihin ka kagad ng US Police doon o yung FBI. Kung sa loob ka lang ng Pilipinas, yes, uubra ang mandamento de arresto na i-issue ng Senado para i-compel ka mag-attend ng session. Ngayon, ang sinasabi nila, hindi makita si Bato eh. Si Jinggoy Estrada ay nasa kulungan. Well, sa loob sila ng Pilipinas. Therefore, uubra ang mandamento de arresto ng Senado
dito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Attorney. Walang senador na sa abroad. Ulitin ko, kung nahuli si Bato at sinakay sa eroplano at pumunta ng Netherlands, yan may epekto. 24 minus 1, 23 na lang. Kailan lang po, maliban po sa nasa ibang bansa siya, no, ang isang senador. Kailan po, kasi ang sinabi, malinaw doon kumpara sa 1935 Constitution na pinagbasehan ng 1949 na ruling na yan, attorney, ni Avellino versus Cuenco. Sa 1987 Constitution, malinaw doon, all, no, majority ng mga senador, all, no, lahat ng miyembro. Maliban sa nasa labas siya ng bansa, kailan mawawala ang kanyang pagiging miyembro ng Senado o pagiging senador po, attorney? Well, ito may nakalagay dito. Dadalhin ko na kayo sa nature ng power ng Senate President pro tempore. Okay? Kasi pareho lang Admara, ito. Nakalagay ito sa rules of the Senate. Ito. The Senate, the President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. So, sabi niya, kung pro tempore ka, maaari kang maging President ng Senado only in the following cases. Okay, number 1, when the President is absent for 1 or more days. Si Alan Cayetano hindi absent Okay. Number 2, when the President is temporarily incapacitated. Walang COVID si Alan Hindi siya nasa ospital dahil na anong nangyari sa kanya. Wala po. Up and about si Alan Cayetano. Number 3, in the event of the resignation, hindi po nag-resign si Alan validly elected siya bilang Senate President. Removal, hindi pa siya tinatanggal sa Senado. Death, buhay na buhay po si Alan Cayetano. Or absolute incapacity, magaling pong isipan ni Alan Cayetano. Hindi po siya incapacitated absolutely. So ito lamang po rules of the Senate. Ito lamang ang mga instances na ang President pro tempore ay maaring mag-act bilang Senate President. Ang President pro tempore po ay spare tire, katulad ng Vice Presidente. In fact, pag tinignan mo ang ibig sabihin ng pro tempore sa diksyonaryo, ibig sabihin for the time being, temporary. Ngayon, nakita mo, elected si Sherwin Gatchalian bilang President pro tempore. Si Alan ay elected bilang Senate President. Assuming na valido sila, na hindi ako naniniwala ako na valid ang eleksyon ni Alan Cayetano, assuming na valido ang eleksyon nila, magkaiba po ang Presidente ng Senado at ang President pro tempore ng Senado. Opo. Pag ikaw ay President pro tempore, spare tire ka lang. Sherwin, spare tire ka lang. Opo. Eto pa, attorney, kasi kiniklaim din ni na siya pa rin ang legit ni Senador Loren Legarda. Na siya yung Tama yun. pro tempore din, attorney. Tama yun Tama yun, naniniwala ako doon. In fact, hindi ko nga alam na ang elected si Sherwin Gatchalian bilang President pro tempore. Ngayon ang di-discharge siya ng functions ng Senate President. Nakakatawa ito Opo. Pero pagdating ng SONA, sunod ng buwan na yon, sinong kakandong kanino? Si Alan Cayetano, baka kandungin niya si Sherwin Gatchalian? Magiging na sila doon. Nakikita ko saan. Ini-imagine ko yung SONA attorney, no, doon sa camera. Kasi nandun yung speaker, di ba? Nandun ang presidente. Pupunta yan dyan yung presidente. Tapos dalawa yung So magiging 4 na upuan yung ilalaan doon sa taas. Kasi dalawa galing sa Senado. Pero kidding aside, attorney, dito po sa, yung pagbakante po sa mga posisyon, pwede na ba yung 12 din? Or same pa rin? Pwede. Yung all lahat pa rin, majority pa rin ng all Majority members. pa rin of all the members of the Senate. Hindi pwedeng 12 kasi walang senador sa labas ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Lahat sila sa loob. Therefore, ang quorum will be based on 24 senators. Opo. Okay, dito naman po, attorney, kasi meron pong wala pang nagko-question May isang nag-question sa Korte Suprema, attorney, isang teacher, at ang sabi niya, kilalanin mo, Supreme Court, itong paksyon ni Gatchalian, sila ang lehitimo
Pero binasura po. Di ko alam kung nabasa niyo po yung desisyon, pero ano ba yung sinasabi kasi doon na kulang sa legal standing. Paki-explain lang, attorney, pag sinabing kulang sa legal standing, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng personality ay kulang. Hindi siya maaring mag-question nung ganong klaseng katanungan. Yun lang ha. Hindi siya maaring mag-question sa ganong klaseng katanungan. Ang personality ay kulang na kulang. Hindi siya ang tamang tao. Dapat ang tamang tao ay ang paksyon ng bawat isa sa kanila. Whether paksyon ng Cayetano o paksyon ng Gatchalian. Pero wala. Balik Admar ha. Sige po. Tinanong mo ako, sino mga bastardo? Sino mga bastardo? O ito, ang pinili noong June 3, 2026 based sa 12 lamang na kasapi sa Senado. Ito po yung mga bastardo. So automatic yung nagkaroon ng reorganization, automatic illegal yung sa kanila. Illegal. Sa tingin niyo po. Kasi hindi sila napili ng balido. Bakit? Kulang ng quorum 12 lang eh. Dapat 13 eh. So ito sila, ang outside ni Colombo. Opo, anak sa labas, kumbaga. Pero attorney, ito pa. Kasi, nagpirma din si acting Senate President Win Gatchalian doon sa mga para sa sahod at kung ano pa yung para sa mga empleyado. Di ko alam kung ano bang say dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Pag ito ba'y pinapahintulutan pa rin na parang sila pa rin yung normal, baka tinatanggap ng kabila. Alam mo, wala sang authority ha. Dahil nandyan ang Senate President ha. Wala sang authority, nandyan ang Senate President. Alam mo, kung naniniwala sila na ang 12 ay valid quorum, dapat tinuluyan na nila, hinalal na nila si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Bakit hinalal lamang nila ng Senate President pro tempore? Ulitin ko. Ang pro tempore, ibig sabihin for the time being, temporary. Sa madaling salita, si Sherwin Gatchalian ay isang spare tire. Ang spare tire ay hindi nagagamit kung hindi ka ma-flat tire. Kasi papalit mo na. Tama ba yon? Opo, no? Eto pa, attorney. Ito yung tanong. Kung ako ay nasa kampo nitong si Vice President Sara Duterte, may dalawang nagki-claim sila ang tamang impeachment court, no? Hindi rin pwede ba siyang pumili doon sa doon sa dalawa, or pwede ba niyang questionin questionin niya sa impeachment court? Dalawa ngayon or pwede siyang dumiretso sa Korte Suprema, attorney? Pwede kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Pero kung ako, ito di ba yung grupo ni Cayetano na nag-take out na? Tama. Take out na bilang senator judges in the impeachment court. Di ba tama 'yon? Tama, nanumpa na po sila. Pati nga yung sila. pati nga yung rules. Ang rules na pagkasunduan na rin kasi 'di ba? May alala yung iba na sabi niya hindi, wala nang kasi yung rules tapos na, napagbotohan na natin. Hindi na yun mababago, pero ang pinaka-latest parang binago din ata nila yung rules na patungkol doon sa sino yung magpe-preside na nabanggit mo nga doon sa una nating interviews na hindi naayon sa konstitusyon. Pakiulit lang yun, attorney, kung sino lang ba yung pwedeng mag-preside kasi sa kanilang bagong pinasang rules, kahit sino pwedeng mag-preside. Ay hindi, ganito po. Ang presiding officer dito ay ang Senate President. Si Sherwin Gatchalian po hinala lamang ng 12, again 12 lamang ang humalal sa kanya bilang Senate President pro tempore. Pag pro tempore po kayo, assuming without arguing na valid ang election mo bilang ng 12 senators, ay ka pa rin, pro tempore ka pa rin, acting ka lang. For the time being, temporary ka lang. Buhay na buhay yung yung Senate President, si Alan Cayetano, buhay na buhay. Hindi siya incapacitated para mag-discharge ng powers and duties ng isang Senate President. Opo. Sa tingin niyo po ba dapat meron ng nag-question ito sa Korte Suprema na may legal standing bago pa man na meron kasi tayong naririnig na
may parang lilipat. Ang nangyari lang kasi wala pang sesyon ngayon kaya walang pero umuugong din na magkakaroon ng mga special session na mangyayari, attorney. Alam mo, ang problema nito sa tingin ko ha, naniniwala ako nito ha, nag-harden ang posisyon. Kung pigsa yan, tumigas yan. Nako. So hindi mo na mapapaalis yung isa sa 12 para lumipat para to form a quorum of 13. Yun na nangyayang kahiyaan na eh. Yun ba? Yung sasabihin, lilipat ako dito, ano yan? Ang ibig sabihin yan, kulong o kwarta? Di ba? Kwarta o kulong? O, saan ka pipili? Alam na ng tao na ganun eh. Na pag lumipat ka pala, may deal ka na hindi ka kulungin. Bitbitin mo yung kwarta. Di ba? Opo. Ganon din ang usapin na attorney. Sino yung legal, sino yung bastardo sa impeachment court? Nabanggit mo kanina, ang bastardo sa side ng Gatchalian Block. Same din ang usapin na pinag-uusapan natin dito naman po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi meron din nag-claim na isa na silang lehitimo, attorney. Well, tama yun. Oh. Huwag nating kalimutan, mga kababayan, na lahat ito nag-umpisa dahil sa flood control scam. Ang ninakaw po hindi milyon, hindi bilyon, kundi sa huling bilang, 1.7 trillion pesos. Yan pong ninakaw. Hindi pa tayo tapos ng magbilang doon. Kaninong pera ang ninakaw? Atin po yan. Atin po yan. At lahat na ito ay, sa aking pagtingin, ay pagtatakip sa kakatotohanan. Opo. Opo. Dito pa sa impeachment, attorney, meron din tayong nababasa at haka-haka na baka ibaba rin. Mula sa 2/3, tama ba? 2/3 mula sa 16, ibaba pa yung magiging basehan or yung botohan na pwedeng ma-impeach ang pangalawang Pangulo. May mga ganyang haka-haka eh. Parang yung style daw ng reorganization, yung pagdetermina nila ng quorum, yung pagboboto nila, baka ito rin daw. Baka bumaba din daw yung threshold doon sa impeachment, attorney. Ano masasabi niyo po dyan? Baka kailangan na ng tsa-tsa yan, ha? Di ba? Binulgar ng isang senador na respetado na may tsa-tsa. Di ba? Ano yung tsa-tsa? Papalitan ng ating constitution. Di ba? So, medyo ano na yan ha, alanganin na tayo. Less than 2 years to go na lang tayo ha. Papalit tayo ng constitution para lang maisalba ang kailangan isalba. At hindi ako naniniwala dyan ha, na matuloy yan. Opo. So, in short, attorney, yung 16 na yan, kung babaguhin man nila, konstitusyon ang babaguhin muna. Which is imposible nang mangyari dahil, alangan maunahin mo pa yung konstitusyon, meron na ngang forthwith doon sa impeachment, di ba? So, hindi pwede nila, in short, hindi nila pwedeng pakialaman yung number 16 na dapat para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Parang sasakay ka sa jeep, no? Yung minimum fare biglang tinaas nung pag-upo mo sa upuan mo, no? Opo. Pero sa nakikita nyo po, attorney, may kaugnayan ba sa impeachment ang reorganisasyon or mas nababahala? Kasi ito yung nababasa natin na hindi sa impeachment yan, nababahala yan sila dahil gumulong muli yung flood control anomaly scandal. Attorney, saan ka medyo na parang dahil dito ito ang dahilan kung bakit nagkaroon talaga ng sigalot diyan sa Senado? Naniniwala ko diyan. Pilit kasi binubusalan yung 18 na sundalo. Nung nakinig ako, ang daming detalye na binitawan sila. Sana masagot sa tamang forum yung mga aligasyon nila. Halimbawa, yung mga pictures na yon, yung mga videos na yon, yung mga plate numbers na yon, yung mga registration number ng eroplano at saka helicopter. Alam mo, mahirap ipunin yan, ha? Mahirap ipunin yan, Admar. Ang detalye, nilalabas sa isang testimonya, ay lumalaki ang credibility ng witnesses. Yan ha, pag maraming detalye, tumataas din ang credibility ng mga witnesses. Dapat sagutin yan sa tamang forum. Kung hindi masagot yan, manatili sa utok ng tao, sa utak natin, na tama yung 18 Marines. Opo, at maliban pa rito, attorney, meron pang lalabas na merong may yung iba Brave 18, yung sinasabi yung 18 Marines, pero karamihan lang sa kanila dating Marines
tapos may dalawa yata na from Philippine Army. Meron pa ng lalabas na tinagurian naman nila na Fearless 14, meron pang Valiant 7. Pero nakikita nyo po ba na itong kanilang mga sinasabi ay may kumbaga may bigat na dapat imbestigahan at hindi siraan agad kasi nung time na pumunta na sana yung Brave 18 doon sa Senado, inimbita sila pero pagdating nila doon, hinanapan sila ng QR code na imbitado naman sila. Di ko lang alam ha, kasi may haka-haka na inimbita pero wala namang plano na paharapin din. Pero doon sa kanilang pagdinig ng Blue Ribbon hearing ng Tulfo faction, yun nga, kine-question yung kanilang kredibilidad, attorney. Alam mo, hindi ko tuloy mapipigil ang aking sarili na iisipin na ang Gatchalian faction ay pro-impeachment, anti-investigation ng flood control. Ganun nangyayari sa atin ha. At ang Cayetano faction ay pro-investigation ng flood control, pro-impeachment din. Magkaiba na magkasalungat na Yung kabila, ayaw ng imbestigahan ng flood control, pinagtatakpan. Yung kabila gusto imbestigahan. Di ba? At ang kabila naman ay laban kay Sara Duterte, yung kabila naman pro Sara Duterte. Ako po'y para sa katotohanan. Remember, pera natin yon. Pera natin yon. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi trilyon ang ninakaw ng mga kongreso ng mga kawatan. Yung 2022 hanggang 2025, kongreso ng mga kawatan yon. Ginamit nila, ninakaw nila yung pera natin, ginamit nila para mamili ng boto. Nagpakasasa sila, nagpakasarap sila ng buhay. Ngayon, tanong ko, pabayaan lang ba natin ito? Hindi po. Ako po ay nananawagan na dapat imbestigahin ito. Ipakulong ang dapat ikulong. Opo. Siguro bilang panghuli, attorney, kasi kung wala kang kanta ngayon, pwede tayong last message mo na lang para sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon na Independence Day, kaya nga nakabarong ako, attorney. Naalala ko dati nakabarong ako. Hindi nakikita Hindi mo nakikita, nakabarong ako ngayon Pero nakikita ko si Ferdinand Topacio ganun ba? Pero ano ba ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan? Speaking of pag-uusapan, kasi ngayon ay araw ng kalayaan, pero sabi nga nila, parang malaya lang tayo doon sa mga banyagang mananakop, pero ang bagong mananakop ngayon at mga abusado mga kapwa Pilipino. Attorney, nasa inyo yung last message. Admar, at sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, ang panawagan ko po ganito, pwede ba gamitin naman natin ang ating boto, bibigyan natin sa tamang mga tao na pulsuhan natin na magiging leader ng magiging mga leaderess ng ating bansa. Huwag na tayo bumoto doon sa mga kawatan. Huwag na tayo bumoto doon sa mga dinadala tayo sa masamang sitwasyon. Ang nangyayari ngayon, nakikita na natin Dapat ilagay natin, iluluklok na tayo sa tamang posisyon itong mga tao na genuine, sincero ang pagtingin sa atin. Hindi yung mga kawatan. Yung pinili natin, yung 2022 to 2025, naku po, Kongreso ng kawatan yun. Except for a few, Huwag na natin ulitin. Opo. Attorney, madamo nga salamat sa ulitin, amping, halong. Halong! Si Attorney